Kaya malakas yung lagitik ni Ngintik kasi alog na yung cams niya sa cam holder. Ginaskitan na tong dalawang tulonggis. Malamang sa alamang nilihan na to dati kasi may alog. Ang kaso na pasobra kaya di na maikot yung cams. Kaya kailangan niya ng gaskitan. Naiikot siya pag may gasket. Kaya pinagbabaklas ko na ang lahatan. Di naman siya maikot kapag tinanggal na yung gasket. Naganap na ako ng salamin para sa paglalatagan ng liha. 240 muna yung ginamit ko kasi malaki yung hahabulin. Pag konti na lang 1,000. Yung pagliha sa kanya lengthwise tsaka crosswise. Nakailang baklas kabit din ako sa kanya para hindi ako mapasobra. Pag napasobra kasi sa arko na magliliha. Yung panghuling kabit ko sa kanya, chinek ko muna kung umiikot. Tas yung clearance ng cam sa cam holder. Dahil goods na yung dalawang cam holder, etong dalawang tulonggis naman. Sa arko niya ako nagbabawas kasi masikip. Tas pinagkakabit para ma-check kung umiikot. Ayaw pa rin kaya nagbawas ulit ako. Pwede yung ganto hanggat di sumasagad sa daluyan ng langis. Pagkabit ko ng lahatan, biglang nanlibre si Boss Simon. Nanonood kasi siya ng live. Safe lang sarili ko, bomba lang. Pagkaubos, sinikot ko na siya at sa wakas di na siya virgin. Chinek ko na rin yung clearance niya, medyo na lang. Pero goods na yan kasi di naman tayo perfectong tao. Kaya naganap na ako ng yero kasi pumayag na si Ading na latahan ko na lang yung shims. Pansamantala lang naman to hanggang sa makabili na rin siya ng lining. Sinukat ko lang siya sa tappet cover. Naalala ko tuloy yung master ko sa Rusi Muson. Siya nagturo sa akin itong Forbidden Jutsu. Shoutout kay Boss Vince ng Rusi Muson. May sukat nga pala tong .22. Binasbasan ko muna siya ng holy oil. Tapos kinuha yung shims sa loob at pinatong sa valve. Nilagay lang yung ostya. Dapat nakalapat siya sa dulo. Tapos sinalpak. Ito naman yung isang method. Ang tawag ko dito underworld. Kasukat lang dapat siya ng shims. Naging 2.40 na yung sukat niya. Kaya underworld tawag ko sa kanya kasi nasa ilalim siya ng shims. Di naman siya malalaglag basta nasa clearance pa rin. Kaso yung mga ganito hindi pang matagalan, every 2K dapat chine-check. Talagang pansamantala lang habang wala pang budget. Nagliha na lang ako ng mga shims kasi nag plus .20. Kinapos lang naman yung mga shims ng .10 to .15. Kaya yung lilihain ko na lang 0.5 to 0.10. Pinagsusukat ko na yung mga shims kung tama yung pagkakabawas. Clearance check! Di ko na nabidyoan yung pagkabit tsaka paglagay ko ng Honeywell kasi nalubat na. Inabot na ako ng dilim kasi pinasalpak ni Ading yung Honeywell niya. Goods naman ang lahatan, wala lang siyang busina, hazard tsaka starter. Pero yung sa busina nakaabang na isasalpak na lang. Nung unang andar niya humina na yung lagitik. Pero habang tumatagal lumalakas. Unang suspecha ko yung nilatahan kasi lumalakas talaga siya kapag uminit na. From Mekawayan to Makati doon lang siya lumalakas. Kaya nagtataka ako. Pumasok na rin sa isip ko yung tensioner pero mababang porsyento lang kasi manual na. Kaya nakapokus lang ako sa nilatahan kasi ang bilis naman niya tumunog. Sa 15 minutes pa nga lang yung warm up niya. Maya-maya nga lang lumalakas na siya hanggang sa agay. Tunog timing change siya kaya sinilip ko. Kusang lumuwag ang kupal. Tensyonado. Nagulat din ako nung malaman na hindi lang pala ako yung nanghinayang. Nung nag-away tayo noon at natuluyan sa iyakan at tampo at sa